Today's video guys ay pag-usapan natin ng tungkol sa TL-WR840N. Bali ito guys ay meron siyang 4-in-1. Pili sa gawing access point, range extender, WISP, ibig sabihin guys ay wireless internet service provider, and router. Bali guys, ang pag-usapan nito guys ay kung pili ba siya gamitin as bandwidth management sa ating bahay. Bali, maganda to guys pag meron kayong ISP na below 100 Mbps. And then, para makontrol natin guys, yung mga user natin guys na gumagamit sa ating internet connection na hindi siya maabuso, especially yung mahilig mag-download ng mga files or gumagamit ng IDM, yung Internet Download Manager, kasi malakas yung mag-download. And pag yun ang ginamit nyo guys, ay talagang kakainin niya yung internet connection. Pero para maiwasan natin yan guys, na masolo yung internet connection or maabuso, ay kailangan natin gumamit ng Wi-Fi router na mayroong bandwidth management. Balik guys, ang araw to guys, ito ang pag-usapan natin kung pwede ba siya gawing bandwidth management. And kung mayroon man sa bandwidth management guys, ay tingnan natin kung gumagana siya. Bali, hindi ko na siya patagalin guys, pumunta ako sa aking malupit na computer. Okay guys, mag-unbox muna tayo para malaman natin kung anong meron sa loob ng box. Kung ano yung mga item meron dito guys. Bali, buksan ko na guys. Ito ang kanyang Wi-Fi router. May 0 pin pa siya. And then yung kanyang power adapter, tapos manual kung paano sa install. Yan, bali meron siyang free na 1 meter na LAN cable. Bali ito ang kanyang package. Bali susubukan natin guys kung gagana siya as bandwidth management. Kaya pupunta ko sa aking malupit na computer. Okay guys, bali naka-turn on ng ating Wi-Fi router. Bali ito guys ay connected sa ating computer. Papunta sa computer guys, tingnan na guys. Ayan. Tapos ito guys ang ating internet connection, nakasaksak sa WAN. Bali, i-configure natin as bandwidth management para malaman natin kung gumagana ba talaga and paano siya setup. Okay? Bali, punta na ako sa aking malupit na computer. Okay guys, nandito na ako sa aking malupit na computer. Bali, simulan natin i-config or subukan ng kanyang bandwidth management at paano siya gagawin. Bali, una guys ay pupunta muna tayo sa ating paborito na browser. Ito yun sa akin guys. And then, i-type natin yung kanyang default IP address. Bali, ang kanyang default IP address ito guys. 168.1.1. Okay. Bali, after natin ma-enter guys, ito yung unang lalabas. Mag-require siya ng password. So dito guys, kailangan capital letters. Meron siyang capital letters and meron siyang special character, numbers, and small letters. Kaya na bahala guys kung anong gusto nila lagyan na password. Bali, ito sa akin guys. Yan, tapos start. Pasok na tayo sa kanyang admin portal. Meron dito quit start. Next natin yan. Ang gagawin natin guys ay personal Wi-Fi router kasi nga ang goal natin guys ay gamitin siya pang control sa mga user natin na abusado gumamit ng internet connection. Wireless router ang gamitin natin guys. Kung makikita nyo guys, meron siyang 4 na option.
Hindi ko na i-discuss yung tatlo kasi nga ang goal natin guys ay paano gamitin as bandwidth management itong ating router na gamit. Click natin yan. Next, auto detect or dynamic IP. Ibig sabihin guys, kung ano yung internet connection na nakakonect sa kanya, automatic siya mag-detect. Bali, ito yung gamitin natin guys, dynamic IP. Pero pwede rin guys ito guys, auto detect, pero ito yung common na ginagamit, dynamic IP. Next, yan. Tapos may mga tanong dito guys, pipili nyo guys, hindi ko na kailangan mag-clone. Okay, next. Tapos dito guys, palitan natin yung Wi-Fi name. Yan. Bali, lagay ko tipiling para mamaya susubukan ko rin sa aking cellphone kung gumagana yung bandwidth management. Tapos password. Yan, for the demo. Kung ayaw nyo may password, i-click nyo yung disable. Yan, pero kung gusto may password, ito guys. Bali, next. Okay, save. So na set up na natin yung ating Wi-Fi router. Bali, ang sunod guys, paano natin i-limit yung mga user natin para hindi sila abusado. Bali, sa natin hanapin guys yung pang-limit or pang-control ng speed ng ating internet connection. Bali, ito guys, sa banda guys, ayun guys, bandwidth control. So hindi sa bandwidth management, dito guys ay bandwidth control, pero sa ibang Wi-Fi router bandwidth management na nakalagay. Minsan guys, yung iba yung term na gamit nila sa bandwidth management. Bali, yan guys, i-click natin yung bandwidth control. Yan. Bali, click natin yung enable. And then dito tayo maglalagay ng limit per user. Bali, according kay Mr. Google, ang 1 Mbps equivalent niya ay 1024 kbps. Subukan natin guys na ilagay ay 3 Mbps. Ano equivalent niya sa kbps? Gagamit tayo ng calculator. Yan, tapos 3 Mbps times 1024 kbps. Meron siyang 3072 kbps. And then save. Save na. So subukan natin guys kung naka-limit na siya, kung gumagana ba talaga itong ating enable bandwidth control. Try natin mag speed test. Yan, pass.com. Okay, dapat hindi siya maglampas ng 3 Mbps kasi yun ang kanyang maximum. So hindi siya naglampas. I-click natin yan guys. Ulitin natin. Ayun, legit gumagana ang kanyang bandwidth control. Subukan natin tanggalin guys, baka malay natin na mabagal ang ating internet connection. Okay, tanggalin natin yung control o yung pag-control ng speed. Yan, check natin yan and then save. So wala na siyang control sa ating speed. Balik tayo guys, speed test natin kung ano ba talaga yung totoong speed ng ating internet connection. Okay, ayan, 37 Mbps. Ibig sabihin guys, ito yung totoong speed ng aking internet connection. So wala siyang nakalimit, lumampas siya sa 3 Mbps. Gumagana talaga yung kanyang bandwidth control. Subukan natin guys na 5 Mbps kung gumagana ba talaga. Try natin 5 Mbps times 1024. Meron siyang 5120 kbps. Try natin lagay guys, 5120 and then save. Subukan natin mag speed test. Wait lang guys, kailangan pala natin enable and save.
Subukan natin mag-speed test. Kailangan guys ay hindi siya lalampas ng 5 Mbps. Okay? Mag-speed test na tayo. Yan. Ayun. Okay, hindi siya lumampas ng 5 Mbps. Sunod guys, subukan natin ang aking cellphone. Try natin mag-connect sa kanyang Wi-Fi kung gumagana yung kanyang limit, pati na rin sa kanyang Wi-Fi connection. Putahan ko muna aking malupit na cellphone. Okay guys, subukan natin ang kanyang Wi-Fi kung meron din siyang speed limit. Bali kanina guys, na-set up natin ng 5 Mbps. Subukan natin guys. Mag-connect muna ako sa kanyang Wi-Fi. Kanina nilagyan natin ay Wi-Fi hotspot TP-Link. Hanapin natin. Ito yan guys. Then tayo natin lagay yung password na ginawa natin. Okay. Connected na tayo guys. Subukan natin mag-speed test. Fast.com. Kailangan hindi siya maglampas ng 5 Mbps kasi nga nag-limit tayo guys. Ayun. Makita. Okay, hindi siya naglampas ng 5 Mbps. Ulitin natin guys. Okay, positive. Gumagana ang kanyang speed limit kahit sa Wi-Fi. Hindi lang sa computer, pati na rin sa Wi-Fi. Hopefully guys, no, meron kayong natutunan sa ating bagong tutorial. Kaya kung meron kayong mga below 100 Mbps, tama-tama, pwede kayo gumamit na ito guys for the speed limit sa ating mga users. Okay, so ganito lang guys. Thank you for watching.